para maging piloto ay pwede mo siyang ihalin tulad sa pagkuha ng driver's license. Diba? Pagkakuha ka ng driver's license, hindi mo naman kailangan magtapos ng kurso, ng college. Diba? Ganon din sa pagiging piloto. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa isa na namang vlog dito sa aking channel. Ako po si Nathaniel Pelicano at welcome po sa channel na ito, Flight Dispatcher Nat. Kung ikaw ay bago lang na nanonood dito sa aking channel, ako po ay isang aviation professional. Ang tawag po sa akin ay Flight Dispatcher. Yan. Kung bago lang po sa inyong paninig, itong profession na ito, pwede ko siyang i-describe as para na rin akong piloto, pero hindi ako lumilipad. Ayan. So to know more about my profession, may mga videos ako dito sa channel na ito at maaari kayong magbigay ng comments doon, maglagay ng questions para masagot ko ang inyong mga katanungan, hindi lang sa pagiging flight dispatcher, kundi in aviation in general. Ngayong hapon na ito, ang ating iba-vlog ay isang tanong from one of our followers. Dahil meron kaming group chat sa Pinoy Flight Operations Facebook group. Ayan. Ilalagay ko yung link sa comment section kung paano sumali or paano maka-join sa Facebook group na ito. Dito sa Facebook group na Pinoy Flight Operations, nagsasama-sama dyan ang mga aviation professionals, dyan yung mga flight dispatcher, yung mga operations controller, mga flight support officer, at kahit yung mga taong interesado sa mundo ng aviation at kahit yung mga estudyante na gustong kumuha ng aviation course o pwedeng yung gustong maging piloto, gusto maging aviation professional, lahat po ay welcome sa group na ito. Yan. Dito tayo mag-usap-usap, magkaroon ng network, ng connection, at magtutulong-tulungan para maabot yung kanya-kanya nating mga pangarap. So, isa sa question dito sa GC na mahabang question siya na sa tingin ko ay hindi kaya yung comment lang, ay yung pagsagot sa kanya ay through messaging lang. Kaya na-inspire akong gumawa ng video na ito para tulungan din itong follower natin na makakuha ng sagot sa kanyang mga tanong. Okay, so ito yun basahin natin. Good evening po mga sir, captain. Meron lang po sana akong 3 katanungan. Una po, tanong ko lang po sana kung may chance po ba na makapagtrabaho sa airlines kahit po hospitality yung natapos na course. Alright. Pangalawa po, tanong ko na din po sir kung na if ever pwede po makapasok or makakuha ng trabaho sa airlines tulad po ng flight attendant or cabin crew, need po ba natapos ng 4 years college? I mean, di po ba pwede mag-apply kahit 2 years or 3 years lang po ang natapos? Last naman po, pag po ba gusto ko maging piloto, need ko pa din po ba mag-enroll, mag-take ng 4 years ng aviation school? I mean, kunwari po ang natapos ko po ay hospitality, tapos want ko po maging piloto. E di mag-i-enroll po ulit ako noon sa accredited aviation school, tapos uulit po ako. I mean, magsisimula po ulit ako ng first year. Sana po ay makasagot. Pangarap na pangarap ko po kasi talaga maging piloto. Kaya lang hindi po kaya ng budget. Maraming salamat po. Yan, ito yung questions ni Taisuke. Yan, syempre hindi niya yung tunay na pangalan. So Taisuke, napakaganda ng mga questions mo na ito. At nararamdaman ko from this question alone na gustong-gusto mo talaga yung mundo ng aviation at you're very passionate about it. At very valid itong mga questions na ito. So hihimay-himayin natin, iisa-isahin natin
yung mga tanong mo, tapos magbibigay ako ng sagot, ng opinion about it. Alright. So, bago ko sagutin itong mga tanong na ito, no, bigyan ko lang kayo ng konting background from my own professional journey sa pagiging flight dispatcher para mabigyan ng context, no, at parang mabigyan ng more, ano bang tawag doon? Credibility na kapag ikaw narinig mo yung sagot ko ay kahit papaano mapagkakatiwalaan mo naman, no, itong mga sasabihin kong sagot. Alright, so as I've said, no, isa po akong flight dispatcher. I'm working as a flight dispatcher for more than 13 years now. Dito sa Saudi Arabia alone, 9 years na ako dito. And then nagsimula ako sa career na ito noong 2011 sa Philippine Airlines. So prior to that, graduate ako sa PATS College of Aeronautics from the course BS Air Transportation. And then prior to that, sumubok din po ako maging piloto. Yes po, nag-enroll po ako sa Airlink International Aviation College. Kinuha ko po doon ay BS Aviation Major in Flying. So ibig sabihin po itong course na ito, 4 years course siya, BS degree siya na nilagyan or sinamahan ng flight training. So habang nagka-college ka, lumilipad ka, and then ang pinaka goal mo dito, ang ideal result nito ay after ng 4-year course mo ay magkaroon ka na rin ng commercial pilot license. At para maging qualification 'yon sa pagtatrabaho as a pilot sa commercial operations. So, nag-aaral ako ng college, no, since 2003. Alright. So, gumraduate ako high school 2003. Then sumabak ako agad sa college, no. Kasi wala namang yung K to 12, yung mga strand na yan. So, yung mga STEM. So, hindi na namin inabutan yan. Straight from high school, 4th year high school, diretso agad ng college. So, kung sumahin sa buong experience ko or yung immersion ko sa industry na ito goes back to 2003. So more than 20 years na ako sa industry na ito. Ayan. So yun yung aking qualifications or credibility para makapagbigay, no, ng payo, ng opinion sa mga tanong na katulad nito at syempre sa mga taong yung mga kabataan na interesado din sa mundo ng aviation. All right. So sagutin na natin. So meron siyang 3 tanong. So unahin natin yung tanong ko lang po sana kung may chance po na makapagtrabaho sa airlines kahit po hospitality yung natapos na course. Alright. So to answer this, yes, meron kang chance na makakuha ng ng trabaho sa airline kapag ang course mo na natapos ay hospitality. So ano-ano yung mga career na pwede mong makuha or pwede mong i-aim when you are a graduate of a hospitality course? So nandyan, syempre nangunguna ang flight attendant. Contrary to popular belief, kasi baka iniisip ng iba na dapat graduate ka ng tourism to become a flight attendant. So hindi po yun totoo. Kahit graduate ka ng course na hindi related at all sa aviation. Kunwari, nursing ka, medical field ka, kaya engineering field ka na hindi related sa aviation. Pwede ka maging flight attendant. So, more so kapag hospitality. Kasi di ba ang pinag-aaralan dyan ay syempre yung etiquette, customer service, at na-master yan ng mga flight attendants bukod sa mga emergency procedures na kailangan nilang aralin para sa flight na iyon to make the passengers and the cabin safe at all times when in flight. So yes, yan, flight attendant. Tapos isa pa ay pwede kang maging passenger service, ano ba tawag doon? Passenger service agent. So sila yung mga nakikita mo sa airport, sa check-in counters. Sila yung mga nag-a-assist sa mga pasahero, yung mga rumoronda sa airport, yung nakikita mong may laging dala na walkie-talkie, yung mga tipo nagko-coordinate sa check-in counter, sa mga yung mga napapansin mo na sumisigaw ng last call for flight, ganito ganyan, boarding na, nasa na kayo,
iiwan na kayo ng eroplano kung hindi pa kayo pumunta sa boarding gate. Ayan. Yan, mga passenger service agent. So, pwede ka rin dyan pagka natapos mo yung course na hospitality. At syempre, kung gusto mo ng aviation na trabaho, syempre gusto mo maging piloto. Tama ba? Actually, nabanggit mo nga yan no, sa pangatlong tanong mo. So to answer that, yes, pwede ka maging piloto kahit hospitality yung nakuha mong or natapos mong course. Yan. So, contrary to popular belief na naman. Ay, nabubulol ako sa contrary. Hindi mo kailangan na makatapos ng aviation course para maging piloto. So, para maging piloto ay pwede mo siyang ihalin tulad sa pagkuha ng driver's license. Diba? Pagkakuha ka ng driver's license, hindi mo naman kailangan pagtapos ng kurso, ng college. Diba? Ganon din sa pagiging piloto. So, at least, ang minimum age to become a student pilot, no, yung yung una mong stage is a student pilot. Minimum age niyan ay 16 years old. So, wala sa Philippine Civil Aviation Regulations na sinasabi na kailangan mong maging tapos sa ganitong pag-aaral. Walang binanggit na ganon. Basta 16 years old ka na, pwede ka nang mag-apply or mag-exam to get the student pilot license. Syempre, through a flight school. So, ganun. So, kung sa driving, may driving school, ang pagpipiloto may flight school. So, ganun siya, no? Hindi siya related sa kung anong course meron man. So, kahit hospitality ka, pwede kang maging piloto. Alright. So, proceed tayo sa pangalawa mong tanong. Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight!